Hello guys, mapay gabi, makatulad kita magsusulo. Medyo take-out to net bulan, malaw-lam ragla. Dili kita sure kung may sagka nga isda. Pero magtra-try kita. Bangin lang may tanang aton madakot na sura. So, let's go. Noong unang gabi. Okay guys, ito tayo sa bahay. Ito ang aking nahuli. Wala talagang sampa na isda. Ito lang ang ating nadala. Pambira. Ilang bagulan. Ilang isda lang. Tatlong danggit. Ito bagulan. May kasamang danggit. Ayan. So, tapos 6 na saang. So, ganun lang ang ating nahuli ngayong gabi. At hindi ako nakapag-video sa paghuli ko ng isda. Few hours later. Bali, lumusong ako ng mga bandang mag-aalas 9. Kasi yung hibas nasa mga 10 o before 11. So, alam ko malaki-laki yung hibas ngayon. Pero syempre maliwanag ang buwan. At wala nang masyadong hangin. At hindi na ganong kalakihan ang mga alon. So, dito nakaunang isda ako. Isang hito. Kaya lang hindi ko alam bakit hindi talaga na-videohan. So, may mga times kasi na pag nakita mo yung isda, hindi mo na pipindutin yung camera. Baka makaalis pa. Maraming beses yan nangyari sa akin ngayong gabi. Kaya nakaunang isda tayo, isang hito. Dito nakakita ako ng butko. At ganun din talaga, hindi talaga masyadong malinaw na nakita ko yung katawan niya, kaya pinana ko na siya. Mabuti naman at natamaan ng maayos. So ito yung pangalawang isda natin, isang butko. Sa ibang lugar, butko. So hindi ko alam kung ano sa English yan. Tapos doon ako sa may hampasan ng alon. Kasi wala talagang sampa doon sa mababaw na parte. Kaya medyo taghirap talaga makahanap ng isda. Lalo na sa mga ganitong area. May mga kulapo. Yung seaweeds. Hinahampas-hampas siya ng alon, ng tubig. Maagos pa kasi ang tubig dito. Kaya pag nakita ka ng isda, kagaya niya, nakikita ko na siya, pero tinatakpan naman ng mga seaweeds. Kaya nagtatagal bago mo talaga mapana yung isda. Talagang pinipilit na lang talaga para makahanap tayo ng medyo maganda-gandang isda. Kasi usually ang timbang ng mga isda ngayon, danggit, ay nasa
300 grams. Gaya nito, nasa 300 grams yung nakikita kong isda dyan. Pinana ko siya nung una, tapos hindi ko natamaan. Hampas-hampas ng alon, tapos natatakpan ng seaweeds. Talaga pahirapan bago talaga makita. Buti na lang medyo humupa yung alon, nandyan pa rin yung isda, kaya natamaan ko na. Buti na lang at sanay tayo sa ganitong paghuhuli ng isda. Ayan, tamaan ko rin. Tinirahan ko, wari ko kaigo. Kung hindi ka talaga marunong, hindi mo talaga makikita dahil malabo ang tubig. Nasa ibabaw tayo ng tubig. Ang next na napana natin ay itong danggit or kitong dito sa amin sa Borongan. Medyo malaki-laki na rin. Nung una tinira ko din siya, hindi siya natamaan. Kaya ang ginawa ko, hinanap hanggang sa makita ko siya na nasa sumuksok dito dyan sa bato na yan. Kaya buti at nakuha ko. So yan ang pang-apat nating isda sa gabing ito. At dumaan pa ako ng marami pang alon, marami pang hirap. Kaya lang talaga kung hindi mo pipilitin, hindi mo sisikapin, hindi ka talaga makakuha ng pang-ulam. So ito pa lang yung isda ko. Hanap uli. So siguro may paraan para makikita yung sa camera ko, siguro yung sa flashlight na rin isabay. Okay, so dito may nakita akong isda at nasa mababaw ng parte na ako. At nakita ko ito, pinana ko. Buti naman at nakahiga lang siya, pero hindi siya danggit, isa siyang bantol tawag sa amin. Stonefish kumbaga sa English. Inaanoan ko na rin yan. Kinukuha ko na rin dahil talagang kulang tayo ng pangulam. Ito guys, nakakita ko ng isda. Medyo malalim, nasa may mga baywang siguro. Kaya lang talagang hindi siya natamaan at hindi siya nahuli. Sayang na sayang talaga. Bihira ka lang makakita ng isda hindi pa nahuli. Bihira talaga. Ditong banda kasi malalim ang mga dito. Kasi medyo kalmado na yung alon, hindi na siya masyadong sumasalpok. Pero may pa kunting-kunting current pa rin. Kaya pag umaagos, wala, dito mo talaga mahanap. Gaya nung pinana ko, tapos hinanap-hanap ko kung nasaan na siya. Tiyaga lang, kailangan talaga matyaga sa paghahanap.
Kung siyempre baguhan ka, hindi mo talaga makikita. Kasi una, hindi mo kilala. Kaya itong isda, hinanap ko siya. Hindi ko alam kung parehong isda pa rin. Baka ibang isda na rin siguro. So hinanap ko talaga siya ng hinanap. Timing ka lang pag walang yung agos, kaya klarado siya. Ito, napahanap ko na rin. Salamat. Pag may tiyaga talaga, may maluluto. So dito pinalitan ko yung aking battery kasi napapansin ko na lobat na. Yun pala, lobat din pala yung naipalit ko. So nag-decide na ako na umuwi, pero nakakita pa rin ako ng isang isda at napana ko rin siya. So far, ito yung pinakalas natin na nahuling isda ngayong gabi. So ganun talaga kahirap sa ganitong panahon pag hindi talaga sumampa yung isda. Wala tayong magagawa kundi mag-ano na lang. So ito yung mga nahuli kong isda. Mabibilang talaga. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. At meron ako nakuha isang saang. So salamat sa Diyos. At meron naman tayong pang-ulam. Pagdating sa bahay, luto kaagad para fresh na fresh ang kakainin natin. Ito ay napakasarap. Meron akong sinabawan. Kahit anong luto, basta fresh ang isda, masarap talaga kainin. So dito nag-decide ako na umuwi. Nag-ikot-ikot pa rin ako, nakakita pa rin ako ng ilang isda, pero hindi ko na talaga siya nahuli, kaya umuwi na lang ako. At dito na ako sa bahay. Ayan, meron ako isang hito, kaya ganito yung pag inuuna ko talaga ito. Tinatanggal ko yung 3 napakatalas na tinik dahil napaka makamandag itong isdang ito. So baka mamaya hawakan ko sa matulis na nito tinik. Yun ako, napakatagal matanggal ng kanyang kamandag. Pero magusto ko rin yung ganitong isda kasi napakasarap pag niluluto, pag pinapaksiw, lalo na pinaksiw, di kaya prito. So at least may laman na rin yung hito na ito. Siguro mga 100 grams lang siguro ito. So ito na, gano'n na talaga yung ulam. Salamat Lord sa biyaya. Salamat guys sa panonood. Please subscribe to my YouTube channel. God bless.